Praise the Lord. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Praise God. Ito po yung pagkakataon muli na tayo ay makapakinig ng salita ng Diyos, ng kanyang kapahayagan. Hallelujah. Our topic today is turn your praise into victory. Pag-uusapan po natin ang patungkol sa buhay ni Haring Jehoshaphat sa kanyang pamumuno. 2 Chronicles chapter 20 verse 1 to 7. So bago po tayo mag-umpisa, let's pray. Heavenly Father, Lord Jesus, Holy Spirit, they are new every morning. Great is your faithfulness, O Lord. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay magbulay-bulay, makapakinig ng iyong salita, sapagkat naniniwala po kami, faith comes by hearing, in hearing by the word of God. Anoint us, Father, and let your name be exalted. In Jesus' name, amen. Praise to the Lord has the power to change situation. Hallelujah. When the devil tries to kill, destroy, and steal from you, praising from the Lord is the most effective response. When problem comes to you, where circumstances and challenges comes to you, kapatid, this is your opportunity to draw close to God. Lumapit ka sa Panginoon. We will know trouble and suffering if we serve the Lord Jesus Christ. You can pray, study, and meditate the Word of God. Like Joshua did. Be strong and courageous, sabi ng Panginoon sa kanya. I-meditate niya ang salita ng Diyos araw at gabi upang sa ganon, siya ay guminhawa at magtagumpay. Praise God. You have the power to turn your praise into victory, kapatid. It is a privilege na binigay sa atin ng Panginoon na tayo ay makalapit sa kanyang banal na trono. Hallelujah. So sa kwento, sa ilalim ng pangunguna ni Haring Jehoshaphat, nagkaroon po ng isang revival. Great revival. Ngunit may isang kaaway na dumating laban sa kanya. Kapag ang isang kaaway ay dumating laban sa iyo, kapatid, hindi ito nangangahulugan na ang Diyos ay pinabayaan ka. O ang Diyos ay hindi mo kasama. Maaaring dumating ang kaaway laban sa iyo dahil kasama mo ang Diyos. Hallelujah. Kapag binuksan ng Diyos ang mga bintana ng langit para pagpalain ka, bubuksan ng dyablo ang pintuan ng impyerno para pabagsakin ka naman. That's why we must be vigilant, kapatid. Kailangan natin magbantay sapagkat ang kaaway ay umaatungal. Umahanap siya at aali-aligid. Kaya wag po tayo basta-basta bibitaw sa kamay ng Panginoon. Manatili tayo sa Panginoon. Si King Jehoshaphat naka-encounter ng problema. 2 Chronicles chapter 20 verse 1 and 2, sabi niya po doon, dumating ang panahon na nilusob ng mga Moabita, Ammonita, at ilang Meyonita si Jehoshaphat. Nabalitaan niya na ang isang malaking pangkat mula sa Edom ang sumalakay sa kanila. So kung titignan po natin, 3 hukbo ang sasalakay sa kanila. This can be a very challenging task for them, for him, kay Haring Jehoshaphat to handle. Same with us, as children of God, dumarating ang mga problema at hindi natin maiiwasan. Maybe sa finances, maybe sa family, maybe sa relationship, maging sa negosyo. So bilang mga mananampalataya ni Lord, hindi tayo exempted sa mga problema. Pero ang maganda dito, kasama natin ang Diyos. Praise the Lord. Today, we will discover the secrets of turning praise into victory from God. What are the secrets of turning your praise into victory? Number 1, seek the Lord. Hanapin natin ang Panginoon. Kapag may matindi tayong mga pinagdadaanan na mga pagsubok, obstacles sa buhay na ito, circumstances, we should seek the Lord. It is important that we position our life when a problems come, kapatid. Papaano? Seek the Lord. Kagaya po ng ginawa ni Haring Jehoshaphat. Sabi ng verse 3 to 7, nabahala si Jehoshaphat at humingi siya ng patnubay kay Yahweh.
Iniutos niya na mag-ayuno ang lahat ng mamamayan ng Juda. Verse 4, nagtipon-tipon ang buong Juda upang humingi ng tulong kay Yahweh. Dumating sila buhat sa iba't ibang lungsod. See, makikita po natin that they seek the Lord through prayer. Kapatid, naranasan mo na bang hanapin ang Panginoon? With all your heart, with all your mind, with all your soul? O kapag ka may pagsubok, humahanap ka agad tayo, gumagawa ka agad tayo ng solusyon. Kapag may matinding pangangailangan, kay Bombay ka agad lumalapit. Let God will make a way for you, kapatid, hindi si Bombay. Sabi ng isang awitin ng isang manggagawa, Bombay will make a way where there seems to be no way. God can make a way, kapatid. Hallelujah. Kaya nga, with all your might and with all your total being, you have to place yourself to seek the Lord. Let God be the first priority when problem comes. King Jehoshaphat first thought was not his last resort. Hindi po huli. Ipinagpauna niya na lumapit sa ating Panginoon. Dapat ganun din po tayo, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Hindi siya bumaling sa Panginoon pagkatapos niyang subukan ang lahat, tulad ng ginagawa ng marami sa atin. Like for example, yung 12 years ng dinudugo sa New Testament. Naubos na yung kanyang pera, kapapagamot, pero mas lalong lumalala. Pero ang maganda pa rin doon, hindi pa rin po nahuli. At last, sabi niya, mahawakan ko lang ang layla ng damit ni Jesus, gagaling ako. Gagaling ako. Then, healing comes. Naranasan pa rin po niya. Sa iyong buong pagkatao, kapatid, ilagay mo ang iyong sarili upang hanapin ang Panginoon. Kagaya po ni Haring Jehoshaphat, ang unang naisip niya ay hindi ang kanyang huling paraan. First and foremost, King Jehoshaphat seeks the Lord. Hinanap niya ang Panginoon. That is what Jesus told us to do, mga minamalong kapatid sa Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, sabi ni Haring Solomon, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Ito ay isang paalala muli sa atin. Maraming tao ang gustong maging tagapayo, at ang ilan sa atin ay iniisip ang ating sarili bilang mga tagapayo, counselor tayo. Maaring malulutas ng tagapayo ang isang problema para sa individual na kanyang pinapayuhan. After all, to solve problems after problems, the best things we could ever do is to encourage that individual to seek the Lord. Ikayatin natin sila na hanapin nila ang Panginoon. Hebrews chapter 4 verse 16, let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in times of need. Kapatid, we have times of need. May mga oras tayo ng pangangailangan. So we can come boldly to the Lord like Jehoshaphat did and position our life to seek Him. Have a right standing with God, kapatid. Amen po. When you seek the Lord, this is the moment to evaluate yourself. Remember God, what He has done in your past. So you should count your blessings. Hindi tayo mag-murmur, hindi tayo magreklamo. When we come into a problem, look back and see what God has done for you, kapatid, in your past. Okay, ito ang ginawa ni Haring Jehoshaphat. 2 Chronicles chapter 20 verse 5 to 7. Tumayo si Jehoshaphat sa harap ng mga taga-Juda at Jerusalem na nagtitipon sa bagong bulwagan ng templo. Verse 6, nanalangin siya, O Yahweh, Diyos ng aming mga ninuno at ng buong kalangitan, kayo po ang namamahala sa lahat ng bansa at ikaw ang may lubos na kapangyarihan. Kaya walang maaaring lumaban sa inyo. Verse 7, O Diyos namin, ikaw ang nagpalayas sa mga taga rito.
upang ibigay ang lupain ito sa bayan mong Israel magpakailanman. Ginawa ninyo iyon ayon sa inyong pangako kay Abraham na inyong kaibigan. Alalahanin natin ang Panginoon kung ano ang kanyang ginawa noong mga unang panahon sa buhay natin. Paano niya binago ang buhay natin, paano niya pinagpala ang buhay natin. Kapatid, kapag may mga problemang dumarating, ang kailangan natin hanapin ang Diyos. And turn around and think of what God has already done for us. Kaya sabi ko nga kanina, count our blessing. Lagi natin alalahanin, kapatid, ang Panginoon. God is faithful person. See the hand of God as He moved in the past. In your past. Kung anong ginawa ng Diyos, gagawin niya because Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. God did not save us to abandon us. Okay? Hindi tayo inilagay ni Lord sa isang lugar and yet pababayaan niya tayo. Hindi po. Dahil may plano siya, may purpose siya kung bakit dinadala tayo, inilalagay tayo ng Lord kung saan tayo ngayon. Tandaan po natin, iniligtas ka ni Lord at kung saan kanya inilagay, sasamahan kanya upang magtagumpay. Amen? Hallelujah! You must stay in the presence of God. Seek the Lord always before you take any action whatsoever. The secret of turning your praise into victory, second, stand on God's promises. Go to the Word of God and look for a promise to stand on na pwede mo mapapanghawakan, kapatid. 2 Chronicles chapter 20 verse 8 to 19. Sabi sa English ng verse 9, if calamity comes upon us, whether the sword of judgment or plague or famine, we will stand in your presence before this temple that bears your name and will cry out to you in our distress. And you will hear us and save us. King Jehoshaphat seek out a guarantee in the Word of God. Kasi maaasahan kasi ang salitaan ng Diyos. Maasahan kasi ang mga pangako ng Panginoon. Because God is faithful, hindi yun mababago. Ang pag-ibig ng Panginoon, ang katapatan ng Panginoon, hindi nababago yun. Ako at ikaw pwedeng magbago, kapatid. Pero ang Diyos never. Si Nehemiah humanap ng garantiya sa salita ng Diyos. Dapat ganun din po tayo. When you stand on the Word of God, He will fulfill it. The Word of God is a source of our assurance. 2 Chronicles chapter 20 verse 8 to 11, sinabi ni Haring Jehoshaphat sa Diyos ang mga bagay na ito. Sabi doon sa verse 8, dito nga sila tumira at itinayo nila ang templong ito upang dito kayo sambahin, sabi nila. Verse 9, kung may masamang mangyari sa amin tulad ng digmaan, baha, salot o tagutom, haharap kami sa templong ito upang humingi ng tulong sa inyo sapagkat dito kayo sinasamba. Tatawag kami sa inyo, papakinggan ninyo kami at ililigtas sa panahon ng aming kagipitan. Verse 10, ngayoy sinalakay kami ng mga kawal mula sa Ammon, Moab, at sa kaburulan ng Edom, mga lugar na hindi ninyo ipinaintulot na pasukin ng mga Israelita nang umalis sila sa Ehipto. Kaya sila'y hindi nawasak. Ngayoy ito po ang iginanti nila sa amin. Sinalakay nila kami at nais palayasin sa lupaing ito na ipinamana ninyo sa amin. Alam mo, kapatid, hindi ka ipapahiya kahit kailan ng Panginoon kapag ikaw ay nanindigan sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga salita. Kaya kapag ka may mga trouble na dumarating, do like King Jehoshaphat did. Iposisyon mo yung sarili mo, hanapin mo ang mukha ng Diyos, at tiyak mararanasan mo ang pagtatagumpay. Hallelujah! Praise the Lord! Sabi ng Jeremiah chapter 33 verse 3, call unto me and I will answer you and I will show you great things that you didn't know. Kagaya po ni Haring Jehoshaphat, alalahanin ang iyong nakaraan at tignan kung ano ang ginawa ng Diyos, kung paano ka dinala ng Diyos hanggang ngayon.
Find a promise in the Word of God and stand on it. Hebrews chapter 13 verse 5 to 6, God says, "Never will I leave you, never will I forsake you." So we say with confidence, "The Lord is my helper, I will not be afraid." Sa panahon ng kagipitan at kaguluhan, mahalaga ang salita ng Diyos na maging sandigan at panghawakan po natin. Ito yung paghuhugutan natin ng lakas at tapang upang lumaban. God's promises are great promises. Amen po. Psalms chapter 23 verse 1, "The Lord is my shepherd, we shall lack nothing." You can stand on the word of God, kapatid. Ikaw at ako, nais ni Satanas na palayasin tayo sa lupain ng tagumpay. Ayaw ng kaaway na tayo magtagumpay. Nais niyang pigilan tayo sa pag-aari ng lupain na ibinigay ng Diyos sa atin. Ang ating spiritual na kanaan. Kaya, wag po nating hayaan na gawin ito sa atin. Stand on the word of God. Claim the promise of God. Hallelujah. Kapag dumating ang mga problema at nagmula ang mga ito sa dyablo, we can boldly say that the Lord is our helper. At hindi tayo matatakot kung ano ang gagawin sa atin. Because if God is with us, who can be against us? Ipagtatanggol tayo ni Lord. If you are saved, born again believers, then you can tell Satan that you belong to the Lord Jesus Christ. Sasabihin mo, "Anak ako ng Diyos, minamahal ako ng Diyos." Ang ating mga kasalanan ay nasa ilalim ng kanyang dugo. Satan has no authority, rights in our lives, in our families. So King Jehoshaphat exposed his powerlessness. Inamin niya yung kanyang kahinaan na hindi niya kaya kung wala ang tulong ng Diyos. 2 Chronicles chapter 20 verse 12 and 13, "Ikaw po ang Diyos namin, parusahan ninyo sila. Hindi namin kayang labanan ang ganitong karaming hukbo. Hindi po namin alam ang aming gagawin. Sa inyo lamang kami umaasa." Verse 13, "Samantala lahat ng kalalakihan ng Juda kasama ang kanilang mga asawa at anak ay dumulog kay Yahweh." Ano man ang gawin sa kanila, ang kanilang focus ay nasa Panginoon. Sila ay nagtitiwala at naninindigan sa Diyos lamang. Ang kanilang mga mata ay wala sa kanilang sarili. Ang kanilang mga mata ay hindi sa kanilang mga kaaway. Ang kanilang mga mata ay hindi sa kanilang mga kalagayan. Ang kanilang mga mata ay nasa Panginoon. Yan ang magandang bagay na pwede natin gawin. Hindi natin titignan ang problema, ang sitwasyon. Think positive lang tayo. Nakatingin tayo sa ating Panginoon because He is the author and perfecter of our faith. 2 Chronicles chapter 20 verse 14 to 17, pagpapatuloy natin, ang Espiritu ni Yahweh ay lumukob kay Hazael, isang propeta. Sinabi niya, "Makinig kayo, Haring Jehoshaphat, at kayong mga taga-Juda at Jerusalem. Ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh, huwag kayong matakot ni masiraan ng loob dahil sa maraming kaaway. Ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. Harapin ninyo sila bukas sapagkat ahahon sila sa Ziz. Makakasagupan ninyo sila sa may dulo ng Libis sa silangan ng ilang ng Jeroel. Hindi na kayo kailangang lumaban, manatili na lamang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay. Makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo." Praise God. Ito po ang nagbigay sa kanila ng kalakasan upang hindi mapanghinaan ng loob. Si Haring Jehoshaphat ay nakakuha ng pangako mula sa Diyos. How wonderful it is when the Holy Spirit of God takes a promise from the Word of God and makes it real to us. The battle is not ours. It is God's battle. Hallelujah. We don't have to pray for victory. We pray from victory because God has already won the victory. At tayo mga anak ng Diyos ay kasama doon sa parada ng kanyang tagumpay. Ang ating tagumpay ay hindi nakasalalay sa ating kakayanan, sa ating abilidad, sa ating karunungan. Hindi natin responsibilidad iyon.
Ito ang ating tugon sa kakayahan ng Diyos, na siyang pinakadakilang kakayahan natin. Ituon lang natin ang ating mata sa ating Panginoon. Let's focus our eyes on Jesus. 2 Chronicles chapter 20 verse 18-19, si Jehoshaphat at ang buong Juda at ang mga mamayan ng Jerusalem ay nagpatira pa at sumamba kay Yahweh. Tumayo naman ang mga Levita sa angkan ni Kohat at Korah, at sa napakalakas na tinig ay nagpuri sila kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. So naghanda si Haring Jehoshaphat para purihin ang Panginoon. Tandaan po natin, walang maghanda sa atin para sa labanan tulad ng pagsamba. The person who can kneel before God can stand before any problem. Ang taong maaring lumuhod sa harap ng Panginoon ay maaring tumayo sa harap ng anumang problema. So hindi natitinag. Ang pagsamba ay nauuna bago ang alinman sa trabaho o pakikidigma. May mga tao gusto lang nila makuha ang isang bagay or maraming bagay na hindi sumasamba sa Diyos, na walang ginagawa para sa ating Panginoon. Ay nakakalimutan ang pagsamba. Iniisip ang mga bagay na maaring makuha, hindi ang maibigay sa ating Panginoon. Kapatid, huwag nating kalimutang sumamba sa ating Panginoon. Purihin siya. Gawin natin ito palagi, na may buong puso, ng may pagpapasalamat, may pagtitiwala, at umaasa sa kayang gawin ng Panginoon. Thirdly, the secret of turning your praise into victory is to express your faith in God. Praise is the language or the confession of faith. Ito natin ma-express yung ating pananampalataya sa Panginoon in times of difficulties. Okay, dahil mahal ka ni Lord, you can show your trust in Him sa pamamagitan ng pakikipag-fellowship sa Kanya. Kaya nasasabin mo yung damdamin mo, yung kalagayan mo, in good times and bad times, in hard times, through prayer and praise and worship, mararanasan mo, mararamdaman mo ang kilos ng Panginoon. Expressing your faith will strengthen your faith in God. Amen po. 2 Chronicles chapter 20 verse 20 to 24, tignan po natin. Kinabukasan, maaga silang lumabas patungo sa ilang ng Tekoa. Ngunit bago sila umalis, sinabi sa kanilang Jehoshaphat, makinig kayo mga taga-Juda at Jerusalem. Magtiwala kayo sa Diyos ninyong si Yahweh at magiging matatag kayo. Maniwala kayo sa kanyang mga propeta at magtatagumpay kayo. Matapos niyang paalalahanan ng mga tao, pumili siya ng mga awit na magpupuri kay Yahweh dahil sa kanyang kahangahangang kabanalan. Nilagay niya mga ito sa unahan ng hukbo at habang daay umaawit, purihin si Yahweh. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, magpakailanman. Verse 22, nang marinig ng mga kaaway ang awitan, ginulo sila ni Yahweh. Dahil dito sila ang nagkagulo. Verse 23, ang sinalakay ng mga Amonita at Moabita ay ang kasama nilang taga-Edom at nilipol nila ang mga ito pagkatapos sila ang nagpatayan. Umakyat ang mga taga-Juda sa tore na nasa disyerto at nagmanman sa mga kaaway. Wala silang nakitang nakatakas. Lahat ay patay na nakahandusay sa lupa. So when we praise the Lord, He sends confusion into the camp of the enemy. Ang diablo ay nalilito sa pamamagitan ng pagpupuri. Nalito ang mga hukbo kaya't nagsalubong sila sa isa't isa nang magsimulang magpuri ang bayan ng Diyos. Alam mo kapatid, kapag nagsimula ka ng magpuri sa Panginoon, ang kaaway lumalayas. Ang labanan ay sa Panginoon, ngunit sinabi ng Diyos na sila ay magkakaroon ng bahagi. Kaya tayong ipagtanggol ng Diyos anuman ang ating nararanasan. Pero ano ang pwede nating gawin? Mayroon tayong bahagi na dapat gawin, kapatid. Ang bahagi ni Jehoshaphat ay purihin ang Panginoon. Kapatid, are you willing to praise the Lord in the midst of your problems? In the midst of your difficulties, circumstances? Are you willing to praise the Lord in the face of your enemy kapag wala kang anuman kundi ang mga pangako ng Diyos na mapapanghawakan mo? The Bible teaches that when we praise the Lord, we are expressing our faith in God.
Praise God. Prayer and praise go together. Okay? Parang twin ito magkasama. Prayer and praise are the two wings of spiritual power. Praise confuses the enemies of God. Alam po ninyo, ang kaaway ay allergic po sa mga nagpupuri sa Diyos. Ang kawalan ng pagpupuri at pagsamba sa Diyos ay talagang kawalan ng paniniwala. Kaya huwag po tayo magsawang magpuri sa Panginoon. Amen? Bilang pangwawakas, victory comes through the sacrifice of praise. God is after the praise that comes in the midst of great trials, great difficulty, financial problems, relational difficulties, sickness and diseases, and temptations. Praise brings victory in our lives. God inhabits the praises of His people. Hallelujah. Hinahanap ng Diyos ang mga marunong magpuri at sumamba sa Kanya. Bakit niya hinahanap ang mga ito, kapatid? Praise and worship is an act of faith. Ngayon, kapatid, ang tanong ko, may pananampalataya ka ba? Exercise mo yung pananampalataya mo, kapatid. Where God finds faith, He can manifest Himself there. God longs to bless people. Kaya naghahanap siya ng isang taong may sapat na pananampalataya upang papurihan at sambahin siya para ipakita niya ang kanyang mga pagpapala. Si Haring Jehoshaphat ay na-enjoy niya ang pagpapala ng Panginoon. 2 Chronicles chapter 20 verse 25 and 26. Napakaraming nasamsam ni Jehoshaphat at ang kanyang mga kasama. Halos hindi nila madala ang nasamsam nilang kawan, mga kagamitan, damit, at maraming mamahaling bagay. 3 araw nila itong hinakot, ngunit sa sobrang dami ay hindi nila makuhang lahat. Nang ika-4 na araw, nagtipon sila sa isang libis at nagpuri kay Yahweh. Kaya simula noon, tinawag na libis ng Beraka ang lugar na iyon. Last verse 27, sa panguna ni Jehoshaphat, umuwi na ang lahat ng mga taga-Juda at Jerusalem. Tuwang-tuwa sila dahil sa tagumpay na ipinagkalob sa kanila ni Yahweh. Hallelujah. When we praise the Lord and take a promise of God and stand upon it, then God moves in. Kapag pinupuri natin ang Panginoon at tinanggap ang isang pangako ng Diyos at ito'y pinanindigan, then God moves in. Kikilos ang Diyos, kapatid. Therefore, give yourself to praise and worship the Lord. Kasabikan natin, kauhawan natin na tayo ay magpuri, sumamba, magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Expect God and prepare for your victories. Amen po. Hallelujah. Glory to God. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, we bless you, and we honor you. We thank you for your words today. Salamat sa encouragement, salamat sa kapahayagan ng iyong salita, Panginoon. I pray, Father, pagpalain niyo po ang mga nanonood. I-bless mo ang kanilang buhay, ang kanilang pamilya, ang kanilang mga pinagkakitaan, ang mga trabaho nila, ang kanilang mga negosyo, Panginoon. I declare promotion, increase, favor be upon them, Lord. Ano man ang kanilang mga kinakaharap na mga suliranin, mga problema sa buhay, Lord, habang sila ay nagpupuri sa inyo, nagpapasalamat sa inyo, ang himala ay mararanasan po nila. In the name of Jesus. May the Spirit of the Lord be upon you. The Lord bless you and keep you. The Lord smile on you and be gracious to you. The Lord show you His favor and give you His peace. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat, pananampalataya at pagdakila sa iyong pangalan.